May bagong Ola na naman. At hindi ka mag-aakalang Ola pala to until you've seen the ads. Yung mga ads niya nasa YouTube, nasa Facebook, at mukhang promising ha. Sasabihin niyang 15,000 daw yung papahiram niya sa'yo, ibabalik mo sa 90 days, at may 6 times na repayment terms. 6 times? 3 months? So, totoo ba yung sinasabi ng loan app na to? Well, kung nasa Google Play Store ka guys, mukha siyang hindi loan. Pero pag kinlik mo at din-download mo naman, ayun, loan app nga. At sabi niya yung papahiram daw siya ng up to 60,000 pesos. Wala siyang hinihinging payslip at parang hindi siya mahigpit. Pero maaasahan ba? Okay ba? Yan po yung pag-uusapan natin sa video natin. So keep watching. Welcome back to my channel. It's Ate Red here. Dito, pinag-uusapan po natin yung mga loan apps because hindi po pag-uutang yung ini-encourage natin, but responsible borrowing. Para naman sa atin to. So this video is not sponsored. It is based on my personal experience dahil sinubukan po yung loan app na to. Dahil pakalat-kalat po yung ads sa social media and I'm sure you've seen this. Oh, pero guys, wag muna kayong maniwala sa mga sinasabi ng loan app na to ha. Sinubukan ko na siya para you don't have to. Sa huli ng video, saka kayo mag-decide kung uutangan nyo pa rin ba to o hindi. So, ayun nga guys, yung pangalan ay si Cred Ladder. Padala po siya ng OTP. Yung OTP ay nagagaling kay More1. Ay! Deja vu. Parang familiar. I'm sure curious kayo guys kung anong meron sa loan app na to. Kaya yun, dinownload ko, sinubukan. Naghulat ako sa mga nakita ko ha. Bago yan. Dahil yung loan app na to, yung mga ads niya, makikita nyo yan kapag Android system kayo. For this video and for this loan app, yung ginamit ko is my Samsung flip phone. Ayan. And if you guys are interested, meron tayong product sticker. Yung maganda sa Shopee, dadalhin kayo sa Shopee niyan. At yung maganda kasi sa Shopee, pwedeng siyang bilhin on installments kung may Shopee S-Loan kayo, Shopee Pay Later, and may Shopee Pay Extra. Yun lang. I just like this phone. So, ano ba yan? Hindi naman to sponsored post. Gusto ko lang maglagay ng affiliate link. At least hindi Ola yung nililink ko dito. Shopee link. Google Play Store po siya available. Kaya dito ko siya dinownload. Sa itsura pala niya, guys, familiar na siya. Naalala ko tuloy si Credit Pillar, yung tinanggal, yung na-post last time sa SEC na website. Naalala ko rin si Credimint, si AdSave, sino pa ba yung isa? Si Cash Twig, parang ganito nga yung drama nito. At this time, yellow lang siya. At sabi niya yung Drew Vena. Alam mo, guys, yung loan app na to, may 4.8 stars ha. Pero we already know at this point, hindi tayo basta-basta naniwala dyan sa mga 4.8 stars. At mukhang marami na nakapag-download sa kanya kasi nung April 17 pa siya. If ever man mawala to one of these days, then I think alam na natin kung bakit nawawala. But for now, while it's still here, sinubukan ko siya para mabigyan ko yun ng heads up. So, ayun, lalabas po yung kanyang privacy policy. Parang feeling ko kasi yung mga ganito parang template na lang, no? Warning na talaga to ha. This phone is pretty much new and therefore updated din yung OS nito. Pero bakit? Panay crash yung loan app na to. Like, nahirapan ako pa sa pag-type ng phone number ko guys dahil parang nagsa-stuck up, nagko-close, kailangan ko ilang beses pa siyang i-open. So, para sa akin, nakakatakot yung mga ganyang klaseng loan app. Pero nagtyaga pa rin ako guys para sa inyo. Kung talagang uutang kayo dito, just make sure na yung number dyan, hindi po 9363 kasi code po yan ng Philippines. Sa mga nagtataka bakit walang dumadating na OTP, baka mali yung area code nyo. So, 63 Philippines and then nagpadala po siya ng OTP. Yung OTP nang galing kay More1. Ewan ko kung sino yan. Cred Ladder. O, ayan. May open-close parenthesis lang ha. Pero si More1 din kasi yung nagpapadala ng OTP sa ibang mga Ola na na-try ko na before, na medyo makulit, pag 6 days, the day before your due date, pa-survey siya. Ganun nga. Tulad nga siya ni Cash Twig, ni AdSave, yung mga ganung mga Ola na na-try ko before na may pa-survey din. So, kung talagang legit yung loan app na to, malalaman niyo naman yan. And take note guys, sana yung loan app na to, wala pala siyang delete option. Kaya nga sabi ko sa inyo, tapusin niyo na lang yung video na to. And there may be, whatever man maging result ng application nyo, I think it has something to do with the fact na hindi po siya hindi kayo makaka-delete ng info sa loan app na to. IDs na tinatanggap niya, medyo marami-rami. And yung ginamit ko, again, is my driver's license. Na pinicturean ko pagkatapos nag-selfie ako. Pagkatapos naman nagpipicture ng ID ko, alam nyo na yan, I'm sure, hindi ko lang nakuna ng screenshot yung mga IDs na tinatanggap niya. But I think it's the same IDs na tinatanggap niya dun sa previous kong nasubukan mga loan apps na yung nag-approve sa akin. I think kung first time ka sa loan app na to, mas malaki yung chance na ma-approve ka eh. Because take note, again, i-bring up ko na naman yung sinasabi ko kanina pa, yung paulit-ulit kong sinasabi, hindi po siya nagpapadelete.
Malaking factor yan. Ito po yung mga employment status na andito sa account, and I think kahit na self-employed and employed or housewife or student, pwede dito, pero baka sumakit yung ulo nyo, kaya careful. Dalawa po yung hihingi niyang contact info, and then bank card or e-wallet. Of course, I would normally avoid giving my bank info sa mga ganitong klase mga loan apps. So, I gave my GCash. Paglagay mo ng GCash, marirecognize niya. Parang automatic niya ma-fill out yung GCash number. Assuming siya na kung ano mo yung number na ginamit mo sa pag-register, yun din yung magiging GCash mo. Pero pwede mo yung palitan, just make sure na tama yung pupuntahan ng pera. Dahil sasakit yung ulo nyo guys kapag na-approve kayo dito. Okay? Kasi pagkatapos ng payment info, kaagad niya nang sinasubmit lahat. So what if nagkamali kayo ng number na binigay, yung pinovide yung GCash? Ang hirap po mag-dispute, and most likely, good luck, lesson learned, iiyak ka na lang. So please be careful. Pero guys, is it worth it? Later ko pa nalaman na sinamit niya na yung loan ko for 6,000, dalawang loans agad, 3,000. And again, and again, and again, yung provider naman ay si QuickPesa at si Paymatic. The same ones na nag-provide ng mga previous loans ko with loan apps na receive agad. Ito yung isa sa mga example ng mga online lending platforms na matik pong nagpapadala ng pera. Walang transparency, gugulatin ka na lang. Saka mo malalaman yung loan terms mo pag na-receive mo na. That is why I'm very happy na na-reject po ako sa loan app na to. And the reason siguro kung bakit na-reject ako dahil na-approve ako sa mga dating parang similar na mga loan apps. At hindi po siya kasi nagpapadelete. So parang nasa database na niya yung aking info. And with that, feeling ko nangunguha lang siya ng information. So if ako lang ang masusunod guys based on experience, siyempre karapatan natin maging praning, karapatan natin mag-ingat. And if ako lang yung masusunod kung susundin niyo ako, I would avoid this loan app. Sana, tinapos nyo yung video na to. Rare lang talaga ako nakakakita ng mga online loan platforms na yung auto-disburse, yung hindi mo alam. Rare lang kasi dito pagkatapos ng GCash, diretso na siyang reviewing sa 6,000, dalawang loan. And based on previous experiences, hindi po buo yung natatanggap na loan. 6 days pa lang, makulit. Like, super angas nilang mag-text. Well, that's based on experience guys. Tapos opinion ko to kasi marami na akong na-review mga loan apps na ganito. Kasi issue po talaga to. Ang dami po kasi nagsasabi na auto-disburse. Rare lang po talaga yung may auto-disburse na mga loan app, and this is one big example. So anong gagawin? Dapat pa bang bayaran? Nasa inyo na yan kasi yung loan app na to guys ay hindi po SEC registered. Hindi po siya compliant sa mga regulations and hindi siya nagre-report sa CIC. Yung kapalit nito is wala ka namang peace of mind dito kung hindi mo siya mabayaran or partial lang yung binayad mo. Makulit sila, like super kulit. So para iwas na lang po tayo sakit sa ulo, that's the best thing that we can do for ourselves. Iwas na lang po tayo sa sakit sa ulo at wala ka namang mapapalang benefit kung good payer ka sa mga ganitong klaseng loan app dahil hindi naman siya nakakatulong sa ating credit history because hindi naman pala sila rehistrado. So, the best thing to do here is avoid mga ganitong klase mga loan app. Kung kayo naghahanap ng mga online loan platforms na yung totoong legit then meron po akong playlist, Legit Loan Apps Playlist by Ate Red. Andun po yung mga loan apps na rehistrado. Okay po yung terms na ino-offer nila at hindi po sila tulad ng loan app na to. So, I'll see you on my next vlog. Bye-bye!